guys! Welcome back sa aking channel. Isang video tutorial na naman po ang aking share today. So for today's video po, ang aking ituturo sa inyo ay ang updated process kung paano magkaroon ng user ID and password sa SSS Online. So una po, gamit ang inyong cellphone at laptop, buksan lang po ang inyong internet browser gaya ng Google Chrome. And pumunta lang po tayo sa website ni sss.gov.ph. And lagyan lang po natin ng check yung I am not a robot. And kung meron naman po mag-pop up na picture na ganito, i-click nyo lang po yung picture na pinapahanap. Like for example dito, parking meters. I-click nyo lang po yung picture na parking meters. And then, click nyo po yung verify. Once may check na po yung I am not a robot, i-click lang po natin yung submit para makapasok na po tayo sa website ni SSS. And then, i-click po natin yung member. After that, mapupunta po tayo sa member login. So, ang i-click po natin is not yet registered in my SSS. And then, lagyan po natin ng check or i-click po natin yung I certify and then click po natin yung proceed. So, kahit po may nakalagay na service unavailable sa taas, okay lang po yan. Ang importante po, lagyan natin ng check yung I certify and then click po natin yung proceed para makapunta na po tayo sa online form. And then, may magpo-pop up na online form. Pipilapan lang po natin yung form na yan para makapag-register tayo ng user ID and password natin kay SSS. So, ituturo ko po yung step-by-step process kung paano natin pipilapan yung form na yan. So, una po nating pipilapan is yung CRN number or SSS number. By the way po, yung CRN number po is makikita natin sa UMID ID card natin. And by the way, isa lang po yung ilalagay natin dyan. Either yung CRN number o kaya yung SSS number. Isa lang po sa kanila. So sa akin po, ang nilagay ko is yung SSS number. And then next po is i-type po natin yung email address natin. And then, i-type po ulit natin yung email address natin sa confirm email address. Make sure po pareho yung email address na ilalagay natin sa dalawang box. And make sure po active po yung email address natin yan. Kasi po, dyan po mag-i-email si SSS ng link kung saan po tayo maglalagay ng password. So next po na fill-upan natin is yung prepared user ID. So eto po yung magiging user ID natin sa pag-login sa SSS online account natin. So, dapat daw po may minimum na 8 characters and pinakamahaba na daw po yung 20 characters. Combination po dapat siya ng word and number. And dapat daw po mauna is letter po. For example, my 11. So, nauna yung letter M. And then, bawal daw po yung special character. And then, type lang po natin, prepared user ID, kung ano yung user ID na gusto natin. And then, sa baba, i-type ulit natin yung user ID natin para i-confirm, prepared user ID. Kung mapapansin nyo po sa bandang kanan, may nakalagay po na this user ID is not available. So, ibig sabihin po, may gumamit na daw po ng user ID na po yan. So, yan po yung katunayan na makikita natin yung error sa bandang kanan. So, kailangan natin palitan yung user ID. So, papalitan ko po yung user ID na gagawin ko. And then, ito po, pinalitan ko na po yung user ID ko ng my1109. So, mapapansin nyo, wala na pong note sa bandang kanan. So, magno-note po si SSS sa bandang kanan if ever po may mali kayong na-fill up. And, i-type po natin sa prepare user ID, yung user ID natin. And then, type ulit natin sa confirm prepared user ID. And then, by the way po, bawal po ang special characters. Underscore lang po ang pwede. Bawal po ang asterisk. And bawal po ang tuldok. Underscore lang po ang pwede. And then, next po natin fill-upan is yung personal information natin. Yung surname po natin, given name, middle name, and suffix. Sa suffix po, ang ilalagay po natin is yung mga junior or the third. And then, fill-upan din po natin yung birth date natin. By the way po, bawal po ang special character like underscore, or asterisk, or period po. And then, next po na fill-upan is yung mailing address, yung Philippine address po natin. So, lagyan po natin yung room number, unit, building kung meron po. Kung wala, okay lang kahit pagtawan po natin. So, room number, naglagay ako number 51. And then, ayun, street, Aguinaldo Street.
Kung subdivision, wala po kayong subdivision, okay lang kahit pagtawan nyo po. Kung ano lang po yung meron kayo. And then, kung saan po kayo, kung province or Metro Manila, lagyan po ng check. And then, iselect po kung anong city, and then iselect po kung anong barangay. Then, automatic po lalabas na kung ano yung postal code nyo. And then, next po na fill upan is yung foreign mailing address. By the way, kung wala naman kayong address sa ibang bansa, kahit hindi nyo na po ito fill upan. Kung OFW naman po kayo at naka-address kayo sa ibang bansa, need nyo po itong fill upan. And then, i-type lang po ulit natin yung address natin, and then select lang natin kung anong country po tayo. After that, i-select po natin kung ano yung registration preference natin. So, eto po yung mga choices ng mga registration na information na kailangan natin. Dapat po, meron po tayong isa sa mga information na ito na gagamitin natin sa pag-register sa SSS online account natin para magkaroon po tayo ng user ID and password sa SSS online account. So, dati po, yung process sa pag-register, konti lang po yung mga information na pwede natin gamitin pang-register. Ngayon po, marami ng choices na information na pwede natin gamitin pang-register. So, eto po yung mga information na pwede nating pagpilian and pwede nating gamitin pang-register sa SSS online account. So, una po is yung savings account number. Kung nag-loan po kayo before sa SSS at binigyan kayo ng ATM card, yung account number po nun, pwede nyo pong gamitin pang-register sa SSS online account. And then, kung alam nyo pa po yung mobile number nyo nung kumuha kayo ng SSS number, kung ano yung mobile number na register nyo sa SSS, pwede nyo rin pong gamitin yung mobile number na yon sa pag-register. Kung may UMID card naman po kayo or UMID ID card, sa likod po doon, meron pong PIN code number. Makikita nyo po dun sa likod ng UMID ID card. So, yun pong number dun sa likod, yun po yung gagamitin yung pang-register sa SSS online account. And then, pwede nyo rin pong gamitin yung employer ID number or SSS number ng company nyo or ng employer nyo. And, pwede nyo rin pong gamitin yung paid payment reference number or yung PRN number. By the way po, yung PRN number is para sa mga voluntary payment to. Halimbawa, nagbayad kayo sa SSS ng hulog nyo voluntary. So, may makikita po kayo dun na payment reference number. Pwede nyo pong gamitin yun pang-register sa SSS online. And then, kung alam nyo pa po yung date of last loan nyo, pwede nyo rin pong gamitin pang-register sa SSS online yung date ng last loan nyo. And kung sa SSS online po kayo kumuha ng SSS number nyo, pwede nyo rin pong gamitin yung transaction number dun sa SSS number online registration nyo para sa pag-register nyo ng user ID and password sa SSS. And lastly po, pwede nyo rin pong gamitin yung check number ng any monthly pension nyo na nakaka-receive through cheque po. Yung check number po nun, pwede nyo gamitin pang-register sa SSS online account para magkaroon kayo ng user ID and password. And yan na po yung mga information na dapat meron kayo, isa sa mga information na yan para makapag-register kayo ng user ID and password sa SSS online account. So, dito po sa example natin, ang sinelect pong registration preference is yung employer ID number or SSS number ng company. So, sa box sa baba, i-type po natin yung employer ID number or SSS number ng company. And then, i-click po natin yung I am not a robot para magkaroon ng check. And then, i-click din natin yung I accept the terms and condition para magka-check. And then, i-click po natin yung submit. Once na-submit na po natin, may lalabas confirmation na you have successfully submitted your SSS web account registration. And then, check po natin yung email natin. Successful po yung registration natin sa SSS user ID and password pag ganito po yung sample na makikita natin sa email ni SSS sa atin na may link na i-click tayo. So, nakalagay, we would like to inform you your user ID and para daw i-activate natin, i-click daw po natin yung link na yon.
So, para po makapaglagay tayo ng password, i-click po natin yung clicking here. And then, mapupunta na po tayo sa paglagay ng password sa SSS account natin. So, bago po tayo makapaglagay ng password, kailangan po muna daw natin i-type yung huling 6 digit ng CRN number natin o kaya ng SSS number natin. So, isa lang po sa kanila. Yung 6 digit ng CRN number natin o kaya yung 6 last digit ng SSS number natin. So, sa akin po, ang tinype ko is yung huling 6 digit ng SSS number ko. Remind ko lang po, huling 6 na number ng CRN number o kaya huling 6 na number ng SSS number nyo po. So, once na-type nyo na po yung last 6 digit ng CRN number nyo o kaya ng SSS number nyo, i-click nyo lang po yung submit. And then, maglalagay na po tayo ng password natin. Dapat daw po yung password natin is at least may 8 characters and pinakamahaba na daw po yung 20 characters. Combination po siya ng word and number. And dapat daw po yung first character is letter. So, for example po is my 11. So, word and number po siya na combination. Bawal po ang special characters like asterisk. So, i-type po natin yung prepared password natin. And then, i-type po ulit natin sa box sa confirm prepared password. Dapat po pareho po yung pagkaka-type. And then, once nakapaglagay na tayo ng password natin, i-click po natin yung submit. Once na-click na po natin yung submit, automatic po, malalagin na po tayo sa SSS online account natin. And reminder ko lang po, pakitandaan na lang po yung user ID and password na ni-register natin kanina. Kasi po, yun po yung gagamitin nyo pag maglalagin na po kayo ulit sa SSS website ng SSS online account nyo. And yun rin po yung gagamitin nyo pag gusto nyo mag-login sa SSS mobile app. That's all, guys.